Pamilyar ba kayo sa prutas na mabolo? Ito ay parang mansanas na magilik ang labas. Meron siyang kakaibang amoy at ang lasa naman ng loob niya ay parang papaya. Nasa bukid nga kami ngayong araw para manguha ng prutas na mabolo at ang pagkukuhanan nga namin na puno medyo may katandaan na at matagal na nga ring namumunga. Kung titingnan mo nga yung mga bunga niya dito sa ilalim ng puno parang magkapareho din sila ng santol dahil sa hugis at kulay nila. Ang kulay nito kapag kahilaw pa lang ay green at kapag kadilaw naman na siya ay malapit ng mahinog, pero ang kulay talaga nito kapag kahinog na ay pulang-pula. Hindi masyadong mahaba yung panungkit namin kaya hindi namin maabot yung mga hinog na nasa bandang taas, kaya kailangan talagang akyatin para makapagpitas kami. Kapag uog-ugin naman yung puno, nalalaglag naman yung mga hinog, kaya lang merong sumasama ng mga hilaw kaya kailangan talagang pitasin ng kamay isa-isa. Ang tinatawag pala na mabolo dito ay yung bunga niya at ang puno naman ang tawag ay kamagong. Kaya pala tinawag to na mabolo dahil sa kanyang balat na merong buhok na mapipino na kailangan tanggalin bago kainin, kasi kung hindi tatanggalin maaring mangati ang iyong bibig o kaya naman ay iyong lalamunan. At ang puno nga din na ito na kung tawagin nga ay kamagong ay matigas, makapal at maitim ang kanyang kahoy. Tinatawag nga rin ito na ironwood dahil sa tibay. Noong nakaraan linggo pa din daw pala to na maraming nalalaglag ng mga bunga. Yun nga lang, hindi na nila masyadong napapansin at ang kumakain na nga lang daw ay mga manok. Kung tatanungin nyo naman pala ako kung ano yung amoy niya, hindi ko masyadong maipaliwanag. Pero para sa akin, para siyang hinog na bayabas na may pagkadurian, pero mas matapang pa rin talaga yung amoy ng durian. Hindi naman siya mabaho at hindi rin siya maasim. Basta yung pang-amoy namin para siyang nasubrahan sa tamis na nakakaumay, ganon. Namulot nga lang ako dyan ng mga nalaglag na bunga sa ilalim ng puno, pero nakaramdam din ako dyan ng kaunting pangangati sa kamay. Gawa nga kasi nang meron siyang maliliit na mapinong buhok na nakadikit sa balat. Nagbitak din kami dyan ng isang piraso at yung lasa niya naman para sa akin ay malambot siya na matamis na makrema na may pagkalasang papaya. At pagka-uwi nga namin sa bahay, binubuo ko na rin kaagad sa batya at bago nga namin kainin, huhugasan ko muna ng maayos. Tatanggalin ko muna at kukuskusin yung mga mapipino niya na buhok na nakadikit sa balat. Mas maganda at mas mapula yung kulay niya kapag natanggal na yung mga nakadikit sa balat. At kung mapapansin nyo, meron din pala kaming napitas dyan ng mga hilaw, pero inuwi na rin namin at hihintayin na nga lang namin yan na mahinog. Nakakatuwa lang talaga tingnan ang itsura nito kasi nga para siyang mga apple na may pagkakamatis din na malalaki na kulay pula. Naligo na rin pala kaagad ako niyan pagkatapos kong magkuskus at maglinis ng prutas na mabolo kasi nga talagang nakakaramdam na ako ng pangangati sa katawan. Yung mga malalaki na nakuha namin nung binitak ko merong mga laman na buto, pero yung mga maliliit na napitas namin, napansin ko lang na wala kami nakuha kahit na isang buto. Yung mga naipon nga namin dyan na buto ay tatanim ko kasi maganda talaga ang puno nito at nakakatuwa din siya kung mamunga kasi hitik na hitik rin. Pagkatapos kong balatan, ginayat ko nga lang siya dyan ng maninipis, saka ko nilagay dito sa blender. Tinimplahan ko lang siya dyan ng evaporated milk at saka creme densada at pagkatapos naglagay na ako ng yelo. Hindi rin pala namin lahat kayang ubusin yung mga babolo na inuwi namin dito sa bahay, kaya yung iba dito ay pamimigay namin kasi sigurado ako na marami pang hindi nakakatikim nito. At pagkatapos ko nga siya dyan i-blender, heto nga tinikman ko na at mas masarap pala talaga siya kapag ganito yung ginawa. See you na for today's video. Thank you for watching!